Maganda yung prod, abangan nyo yun, and at the same time, this is the diamond anniversary of the network, so we really gotta make it big for all our kapusos. This whole event is an event of gratitude, syempre, for making GMA stay in the industry for 75 years. And yun, kahit may sakit tayo, worth it yan. Ano lang ba yung konting saya para magpasaya natin yung mga kapuso. Let's go! Hello Kathleen fans! Ito na nga ha. So since nakauwi na nga si Sir Alden mga kasombreros, ay tanong ng Kathleen fans kung may regalo ba si Sir Alden, no? Kasi ang picture na ito, may regalo ba siyang libro kay Ma'am Catherine, kasi nga bookworm itong si Ma'am Catherine mga kasombreros. So speaking of bookworm, ay edited lamang pang picture na ito mga kasombreros ha, ng Kathleen, na parang nasa mini library sila. Na nagbabasa mga kasombreros, na kung saan niya ay si Ma'am Catherine at Sir Alden ay parang nagbabasa. So edited lamang po ito mga kasos. Pero no, ako rin napapatanong kasi nga bookworm si Ma'am Catherine, baka may binili na naman si Sir Alden, kasi nga pumunta sila sa isang bookstore doon sa London mga kasombreros. Pero malay natin, no, let's keep it a secret mga kasombreros, or private but not secret yung communication ng dalawa. And then ito, ang cute din ito mga kasombreros. So, itong parang may baby sila. Ginawa na ng baby ng mga Cathleenatics mga kasombreros. Pero ito po ay edited lang din po mga kasombreros ha. Pero ang lupit nila, no, ang galing. Pero ako kasi ma-determine mo talaga agad kung ito po ay edited o hindi, no, by just looking at the picture mga kasombreros. Kasi yung texture, yung feature ng itsura ng balat mga kasombreros, malalaman mo talaga na edited siya. And then ito, kumakalat din ito sa social media. Yung parang sabi ng admin dito ay kahit na malabo or kahit na hindi ganong malinaw yung picture, sana kung may resibo, no, parang ganon. Tapos yung ito kasi edited din ito, no, nung kainan ng Fulkerson family. I think this was November 2023. 2023 mga kasombreros pa ang picture na ito, kung saan sina Sir Alden nga ay magkakasama sina Daddy Bay at saka si Riza mga kasombreros. At ang sila mamaten, no, if I'm not mistaken, sa kabilang side. Tapos si Ma'am Catherine dito ay insert nila mga kasombreros. Pero ito po ay edited lamang po mga kasombreros ha. Baka i-bash nyo ako. So ayoko pong magbigay ng maling impormasyon para lang sa views mga kasombreros. Alright, so napakinggan natin si Sir Alden during the rehearsal ito mga kasombreros ha. Pero lang ko pre-shoot din ito. This was taken bago siya pumunta sa London mga kasombreros. So yung pinakahuli talaga dito ay sobrang touching, no, yung pinaka-last na sinabi niya, na kahit may sakit ay go pa rin si Sir Alden mga kasombreros. So partida, ang dami niyang ganap talaga dito, no. Ito yung sasabi ni Ma'am Catherine nung promo nila ng Hello Love Again with Sir MJ Felipe, na kayod kalabaw talaga si Sir Alden. Kaluwat kanan yun. Partida, galing pa siya niyan sa Guillermo Mendoza awarding mga kasombreros. Tapos mamayang gabi na ito mga kasombreros ha, abangan natin ito 7:15 PM yung kanilang rehearsal. Ito actually sa GMA Beyond 75 mga kasombreros na celebration po nila. So kasama rito yung buong buong GMA network ng mga artists and reporters, journalists and employees mga kasombreros. So syempre no, yung mga nasa behind the camera ay hindi po sila kasama, pero kasama sila sa celebration of course, no. Pero yun po, no, sila Ma'am Jessica Soho, sila Ma'am Marian Rivera of course na hindi mawawala. So abangan natin ito mga kaso. So itong time na sumasaya, no, nagpa-practice si Sir Alden, nagre-rehearse ng kanilang sasayawin sa mismong celebration mga kasombreros. So talagang grabe ang inyong Pops sa Alden. Talagang kung lagari talaga ito si Sir Alden. Partida, billionaire na ito pero masipag pa rin. So how much more tayo mga kasombreros. Kailangan natin magsipag din mga kasombreros ha. And then ito, yung shawarma or yung The Hungry Pita ni Sir Alden mga kasombreros. Meron silang promo, no? Sabi ng The Hungry Pita dito, 2 pesos lang. Sabi niya, your fave shawarma for just 2 pesos. Sabi niya, yes, you read that right.
As we celebrate our second anniversary, we're treating you to something special. Buy 2 large shawarma, get the third one for only 2 pesos. So, kailangan mong bumili ng dalawa. Tapos yung pangatlo nun ay 2 pesos na lang mga kasembreros. So, The Hungry Pita sa SMC Side Cebu ito mga kasembreros. So, starting today yan ha, July 12, 2025 ang sabi po dito sa post mismo ng Facebook page ng The Hungry Pita mga kasembreros, na matatagpuan nga sa SMC Side Cebu. Sa lower ground level ito sa Sea View Wing mga kasembreros. So kung malapit po kayo dyan sa Cebu, alam ko yung seaside dati is andun din mall tour no, sina Sir Alden mga kasembreros sa SMC Side Cebu. So may record ako niyan dito mga kasembreros. So and then ito, picture ni Sir Alden no, nung nakauwi na siya mga kasembreros. Or pauwi pa lang mga kasembreros no, kasi yung view parang sa ibang bansa. Nasa car nga siya no, nasa sasakyan, tapos hawak-hawak niya yung bag niya mga kasembreros. Tapos naka-gray na sweater at saka pang ibaba si Sir Alden mga kasembreros, at saka white shoes, na paborito niya talaga ang white shoes mga kasembreros ha. So yun po mga kasembreros. And then ito, syempre, yung verse of the day ni Box Office King. Napakaganda nito. Psalms 105 verse 1. Sabi dito, praise the Lord, proclaim His name, make known what He has done. Amen and amen and amen, Pops Alden. So talagang ito na lang inaabangan ko, yung mga verses at saka prayer na kanya pong sinishare mga kasembreros. Sabi niya sa prayer niya, Dear God, we seek your face, or we seek your peace and comfort for those dealing with stress. Provide a calming presence in the midst of their hectic lives and grant them moments of tranquility to restore their spirits. Help them to manage their responsibilities wisely, prioritizing tasks and setting aside time for rest and rejuvenation. Teach them to cast their anxieties on you, trusting that you will sustain them. May they find strength in your promises and relief in your unfailing love. In Jesus' name, Amen. So, Amen and Amen, Pops Alden. Napakaganda ng kanyang mga So, sa mga nagugulumihanan, walang peace, no? May anxiety, ay ito po ang perfect prayer mga kasembreros na nagmumula sa puso mga kasembreros. And then ito, shout out sa Alden Trendsetter ha. Kinumpile nila yung mga best acting moments at saka awards ni Sir Alden mga kasembreros, from Twin Academy to 5 breakups in romance, The Road, no, My Baby Love, tapos yung Panday 2, tapos yung Hello Love Again, of course, na blockbuster na wala pang nakakapantay at wala pang makakalagpas or nakakalagpas mga kasembreros, no. Tapos kanina nag-post siya ng kanyang mga yung evening ride niya kagabi ay pinost niya mga kasembreros, no. 2 hours 2 hours mga kasembreros. So ang distance, grabe, 33 kilometers, tama ba ito? Sabi sa Strava mga kasembreros. So hinay-hinay lang ha, Pops Alden. So pero ang speed niya ito is 12 km per hour. Grabe ang bilis. Night ride sa gabi. Night ride sa gabi. So doble-doble siya. So kagabi nga no, hindi niya napigilan talaga. Kasi sa sobrang miss niya ang kanyang physical therapist na bike or Colnago ay napa-ride ang inyong Pops Alden kahit gabi na, no, last night mga kasembreros. So ayun po, no. Alright, so yun naman po sa ating Kathleen items ha. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. And again, today is July 12, 2025. Saturday na po mga kasembreros ha. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito. Ang title natin, Patient Spirit. James 1:4. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. So, parati nating isipin mga kasembreros na yung gifts of the Holy Spirit, like yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. Lahat po ito, no, humility, empathy, lahat po ito mga kasembreros ay may spirit yan sila mga kasembreros.
Kung kaya yung taong walang spirito ng patience ay hindi sila patient. Yung mga taong walang espiritu ng pag-ibig ng Diyos, wala silang pag-ibig, no? Wala silang pakialam, no? Nonchalant sila. Yung pagiging nonchalant on the other hand ay may advantage or benefit naman yun. Kunwari, may problema ka, pero kinakaya mo kasi you're nonchalant, no? So may positive naman siya mga kasambreros na impact. Pero dito na kung wala kang spirit ng gentleness, so magaspang ka, kung wala kang spirito ng humbleness, mayabang ka, sa kang spirito ng madamot ka. So kung wala kang spirito ng caring, no, wala kang pakialam kahit ano nangyayari sa kapatid mo dyan o sa iyong magulang. Kung wala kang spirit ng faithfulness, so hindi ka tapat, maghahanap ka na ibang Diyos, magsasamba ka na ibang Diyos-Diyosan. So opposite siya mga kasos. Pero ang tatakal natin dito yung spirito ng patience mga kasambreros, na yung patience pala kapag nag-work mga kasambreros, kasi mamunga yan eh. Kapag ikaw ay patient, magiging mahinahon ka. Kapag ikaw ay patient, magiging humble ka. Maging humble ka sa Panginoon na, Lord, I trust your process. I don't want to be brag and proud. Tapos magkakaroon siya ng worshiping God while waiting. So kung may patience ka, magkakaroon ka ng gentleness. Kapag may patience ka, magiging loving ka. So mga anak siya mga kasambreros. Kung kaya sasabi niya Apostle James dito, ay hayaan natin na magkaroon ng perfect work ang patience natin. Kasi alam niya na kapag ang tao po ay patient, ay manganganak rin ito ng mga mabubuting ugali or traits mga kasambreros. And ang James 1:4 ay about how enduring trials with patience na nag-lead sa atin sa development ng maturity at saka completeness ng ating pananampalataya. And yung verse na ito mga kasambreros, para siyang guiding light, no, sa kalagitnaan ng mga challenges ng buhay natin. It speaks the significant growth na maaring magkaroon tayo from enduring difficult times, no? Have you ever noticed how perseverance shapes us? It's like a chisel sculpting a masterpiece out of a rough stone, no? Just imagine every trial we face is an opportunity for us to become stronger and more complete individuals. So, kung pa yung trials na ating buhay, para siyang chisel, no? Parang yung sa di ba yung sculptor ay hinuhulma niya yung isang imahe or yung isang masterpiece mga kasambreros para kung makuha niya yung desired na image ng isang bagay or tao or object na kanyang hinuhulma. So ganun din ang trial sa atin. So yun ang chisel. Kung yun ang sharpener natin mga kasambreros, kung sa pencil or sa lapis natin ihahambing. So ang sharpener yun ang nagpapatala sa atin, no, para tayo ay magamit with purpose. Just like a pencil, kapag hindi siya matasahan, wala siyang sharpener mga kasambreros, hindi mo siya magagamit ng maayos. So sa Book of James ay napaka-practical actually ng guide na ito mga kasambreros para sa ating Christian living at saka spiritual growth in general. So si Apostle James ay in-emphasize niya dito yung kahalagahan, no, ng pananampalataya na sa action and development para po mag-mature ang ating pananampalataya that stands strong in the face of trials. So yung passage na James 1:4 ay nag-delve into yung topic ba ng trials and then testing of one's faith mga kasambreros. Tapos in-encourage yung lahat ng believers na i-consider natin na pure joy, no, may kagalakan mga kasambreros kapag tayo po ay nakaka-encounter ng trials. Napaka-sarcastic actually nito kasi how come na magiging masaya ka, no, pure joy pa at saka kagalakan ng ating mararamdaman kapag merong trials. Trials na ito, nahihirapan na nga tayo, makakangiti pa ba tayo, makakasmile pa ba tayo? So ito yung work ng Holy Spirit, no, ng faith ng Panginoon, ng faith na binibigay ng Panginoon sa atin mga kasambreros, na kung saan ay kaya pa rin nating maging strength giver, no, magpalakas at mag-encourage sa iba in spite of the fact na tayo rin mismo ay may trials na kinakaharap. Following the exhortation to find joy in trials, so that's actually James 1:2-3 mga kasambreros. Sa verse 4 naman ay yung direct ng ating attention to the purpose behind enduring these trials. So nagko-call ito, no, tumatawag ito ng perseverance na ibibigay sa atin to be given the space to complete
its work in us. So highlighting the transformative power of steadfastness sa kalagitnaan nga, no? Kung pa immovable ka, unscathed ka mga kasembreros sa gitna ng, kahit na nasa gitna tayo ng difficulties, no? Ang notion na nag-a-align dito ay may kumapa broader biblical theme mga kasembreros, especially yung kumapa yung characteristics natin, yung ugali natin, na pwede ma-produce, no? Kagaya ng mention ko kanina, pwede siya mag-produce ng perseverance, character, and hope, and as na-mention mga kasembreros sa Romans 5 chapter Romans chapter 5 verses 3 to 4 mga kasembreros. So sabi dito no, sa phrase na so that you may be mature and complete, underscores the ultimate goal of enduring trials, no? Spiritual growth. Yun talaga yung kanyang na kapag nakaka-endure tayo, kapag kinakaya natin mga kasus by the work of the grace of God mga kasembreros and patience, ang spiritual growth natin ay magiging complete, no? Although ang ating buhay sa mundong ito ay everyday kumapa may binibuild ang Panginoon mga kasembreros sa mundong ito, na kumapa sa panahon yun talagang kaliwat kanan ang trials, kaliwat kanan ng challenges, bad news left and right, no? May assurance ang Panginoon sa atin kapag tayo po ay manatiling patient sa Kanya mga kasembreros at sa trials na ito. The assurance that believers will be not lacking anything emphasizes the sufficiency found in Christ. So sufficiency, merong kumaga pa enough mga kasembreros na matatagpuan tayo sa Panginoon, and more than enough actually. When we have Christ in our lives, we have everything. This completeness in Christ transcends material needs and speaks to a spiritual wholeness that comes from relying on Him. Just like Philippians 4:19 nga mga kasembreros, no, ay nag-reinforce ng idea na ito na ang pangako ng Panginoon ay imimit niya lahat ng ating pangangailangan according to His abundance. Kasi ang Diyos nga natin ang source sa lahat-lahat. It's not just life, no? Kasi siya mismo buhay. He's not just the sufficiency, because He's more than sufficient mga kasembreros. Finding joy in the midst of trials comes from knowing that enduring trials can build our character and strengthen our faith. So when we face challenges, we have the opportunity to grow, learn, and develop perseverance. So that's given and tested mga kasembreros. Instead of viewing trials as solely negative experiences, we can see them as opportunities for personal and spiritual growth. Napakaganda mga kasembreros. So kagaya sa akin, no, nagkasakit ako mga kasembreros from Maynila nga, no, tsaka umuwi ako dito. Wala akong bisyo. Talagang lipas kain lang talaga. Yung breakfast ko doon ay ginagawa ko ng 12 p.m. o 12 noon mga kasembreros, alas 11. So yung pagsiskip ng breakfast, huwag niyo pong gagawin. Huwag po kayong gumaya sa akin kasi ilang taon kong ginawa yan. Wala akong bisyo, wala akong sigarilyo, hindi ako uminom ng alak mga kasembreros. Pero yun, no, talagang yung skip ng breakfast, delikado po yun. Huwag niyo po yung gagawin kasi sisingilin talaga kayo ng kapabayaan sa pagsiskip ng breakfast mga kasembreros. Huwag niyo po akong gayahin, ha. So lesson learned talaga sa akin mga kasos. Kaya dito talagang yung nanay ko ay alisto din sa pagluluto mga kasembreros. Alright, so yan lamang po in the meantime, ha. Nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa, patience in the midst of trials, and patience every day. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros. Pa, alam po. I love you all.